Please, Sir Dave. Tama na. Tama na po. Pumipiyok na ang boses. Nalilito ako sa mga ikinikilos niya. Anong chance? Chance para saktan ako ulit? Baby, please. Ano bang kasalanan ko sa'yo at ginaganito mo ko, ha? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinulak ko siya at sinuntok-suntok ko siya sa dibdib. Wala na akong pakialam kung masaktan man siya o kung may makakita man sa amin. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin nung hiniwalayan mo ako? Halos nawalan ako ng gana sa buhay dahil sa ginawa mo sa akin. Sumbat ko sa kanya. Punong-puno na ng luha ang mukha ko. Pero binaliwala ko ito. Gusto kong ipaalam sa kanya kung ano ang naging epekto ng ginawa niya sa akin. Alam kong kasalanan ko dahil umasa ako sa'yo. Pero sana naman po, huwag niyo na ulitin ang ginawa mo sa akin noon. Ayos na po ako. Tanggap ko na po na hindi tayo para sa isa't isa. Hindi niyo po ba nakikita ang layo ng agwat ng mga estado natin? Sir Dave, wala po akong maipagmamalaki sa inyo. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang mo? Hindi ko na napigilang ilabas ang saloobing matagal ko ng kinikimkim. Inabot niya ang kamay ko at hinawakan ito ng mahigpit. Sinubukan kong kalasin ang pagkakahawak niya pero lalo niya lang itong hinigpitan. No, baby. Don't say that. Babawi ako sa'yo. I'm ready now. Handa na akong tumaya para sa atin. Hindi mo ako naiintindihan, sir. Hindi ako ang babaeng para sa'yo. Wala akong maidudulot na kabutihan sa'yo, sir. Ayokong darating ang panahon na akong dahilan ng ikababagsak mo. Tama na po ang minsang naging bahagi tayo ng buhay ng isa't isa. Mas mabuting hanggang doon na lang po tayo. Pagmamakaawa ko sa kanya. I can't go through the same pain. Baka hindi ko nakakayanin sa pagkakataong ito. Baby, please. Isang pagkakataon na lang. I know I made a mistake. But baby, believe me. I realized my feelings for you when I lost you. Gustuhin ko mang balikan ka pero naisip kong mas makabubuting ayusin ko muna ang sarili ko. Ganito lang ba kadali ang lahat sa'yo, Sir Dave? Na kung kailanman gustuhin mong iwan ako, gagawin mo? At kung kailanman maisipan mong balikan ako, ganun din? Maawa ka naman sa akin, sir. Wala na po akong ibang makakapitan. Sarili ko na lang pong inaasahan ko. Huwag mo naman akong wasakin. Ulit, hindi maiwasang lumakas ang pag-iyak ko. Bakit kailangan mo akong guluhin ulit? Nananahimik na po ako. Inaayos ko na pong buhay ko. Please lang, sir. Tigilan niyo na po ako. Umiiyak akong tumingin sa mga mata niya. Napansin kong namumula ang mga mata niya. Hindi ko lang sigurado kung umiyak din ba ito. No, baby. I will do anything to get you back. I love you, Arabella. Please, give me a chance. He said while gently wiping the tears in my face. Dinampian niya pa ng halikang noo ko bago ako niyakap ulit. Hinayaan ko siyang yakapin ako dahil wala akong lakas na itulak siya. Kahit papano nakadama ko ng kapayapaan sa mga bisig niya. Nanatili itong nakayakap sa akin ngunit napaghiwalay kami nang may biglang nagsalita. Hey babe, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Tawag nito kay Sir Dave sa isang malamyos na boses. Agad ko siyang naitulak palayo sa akin. Muntik pa akong matumba dahil nawalan ako ng balanse. Nakita ko pang pag-aalala sa mukha ni Sir Dave pero iniiwas ko na ang tingin ko sa kanya. At pinaling ko na dun sa babaeng tumawag kay Sir Dave. Naglakad ito palapit sa amin. She's tall and undeniably beautiful. Para itong modelo sa ayos at pananamit niya. Nakita ko pang simpleng pag-angat ng isang kilay nito sa akin. At bahagya pa akong inirapan. Nakasuot ito ng pulang tube dress na maiksi at hapit sa katawan niya. She looks nice and sophisticated in that kind of dress. Ang layo ng ayos niya sa ayos ko ngayon. Para lamang akong teenager sa suot kong simpleng puting bestida. Agad itong humalik kay Sir Dave. Ngunit hindi ko nakita kung saan niya ito hinalikan dahil iniiwas ko ang tingin ko sa kanila. Sadyang iniwas ko ang aking tingin dahil nagsisimula na namang magwala ang puso ko. Akala ko okay na ako. Masakit pa rin pala. Konti. Who is she, babe? Tanong nito kay Sir Dave pero hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Hinawakan niya pa ito sa magkabilang braso na akala mo naman may kukuha sa kanya. Hindi ko tuloy napigilang mapairap sa kanilang dalawa. What are you doing here, Stella?
Sagot ni Sir Dave dito at hindi man lang sinagot kung sino ako. Come on, babe. Tita invited Mom and Dad here tonight to talk about our Stop, Stella. I'm warning you. He said in a low but strict voice. At napansin ko nagbago ang ekspresyon ng mukha ng babaeng tinawag nitong Stella. Pero bago ko pa marinig ang anumang pag-uusapan nila, umalis na ako. Hindi ko na hinintay kung ano pa ang susunod nilang gagawin. Nilagpasan ko sila ng hindi nagpapaalam man lang. Naisip kong ito sigurong sinasabi ni Nana na bisita nila. She looks familiar though. Parang nakita ko na ito, hindi ko lang maalala. Dinig ko pang tinawag ako ni Sir Dave pero nagmamadali akong umalis sa harap nila. Kahit hindi ko man aminin, nasasaktan ako sa aking nakikita. Sino ang babaeng ito para sa kanya? Bakit babe ang tawag nito sa kanya? May relasyon ba silang dalawa? Akala ko ba akong mahal niya? Bakit may babaeng andito ngayon sa mansyon nila? At anong narinig kong may pag-uusapan ng mga magulang nila? Biglang lumakas ang kalabog ng aking dibdib na pakiramdam ko nagwawala ito sa loob. Kailangan kong makalayo sa kanilang dalawa. Dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at isumbat ko kay Sir Dave lahat ng mga sinabi niya sa akin kanina. Sinungaling. Napakasinungaling mo, Sir Dave. Hindi ka pa rin nagbabago. Makasarili ka pa rin. Bago pa akong gumawa, ako na mismong nagpakalma sa sarili ko. Gaya ng ginagawa ko dati. Inhale. Exhale, Arabella. Take a deep breath and relax. Kausap ko sa aking sarili. Dumiretso ako sa gate kung saan naghihintay si Gaiden. Wala na akong pakialam kung makita man kami ni Sir Dave dahil wala din naman kaming ginagawang masama. Siya nga nakikipaghalikan pa sa harapan ko. Bago ako lumabas ng gate, pinunasan ko muna ang mukha ko. Sinigurado ko munang wala itong bakas ng aking luha. Sana lang hindi mapansin ni Gaiden na umiyak ako at baka hindi ko mapigilan na sumugod ito. I know Gaiden cares a lot about me. Hindi man ito sinasabi sa akin pero alam kong mahalaga ako sa kanya. Pagkalabas ko ng gate, nakita kong nakasandal ito sa hood ng sasakyan niya. Ang gwapo din naman talaga ng kumag na to, kahit walang ginagawa. Siguro madaming nagkakagusto dito sa kanya. Sa university nga madaming nagpapapansin sa tuwing sinusundo niya ako. Pero ni minsan hindi nito nabanggit sa akin kung may kasintahan ba ito o di kaya nililigawan. Napansin kong ibang sasakyan na naman ang dala niya ngayon. Kulay itim ito at may tatak na Jaguar. Big time nga naman talaga ang amo nitong si Gaiden. Kahit anong sasakyan pinapagamit sa kanya. Iba talaga pag mayaman. Nakita ko rin si Sir Dave dati dalang ganyang sasakyan dito sa mansyon nila. Ano ba, Arabella? Dave ulit? Pagalit ko sa aking sarili. Bakit ba kasi sumasagi siya sa aking isipan? Gayong si Gaiden naman ang nasa harapan ko. Umayos ito ng tayo nang makitang papalapit ako sa kanya. Napansin kong may bitbit pala itong bulaklak at paper bags na nasa taas din ng hood ng sasakyan niya. Malapad itong ngumiti at inilahad ang dalawang kamay niya para yakapin ko. Ang swerte naman ng magugustuhan ni Gaiden. Mabait na, gwapo pa. Saka napaka-maalalahanin nito. Sobrang galante pa. Ako nga nakaibigan niya lang halos paliguan niya ng kung ano-anong regalo. Paano na lang kaya ang magiging girlfriend nito? Dal, I miss you. Bati nito sa akin sabay yakap ng mahigpit. Tagal nating hindi nagkita, Dal. Miss na miss kong mga katakawan mo. Biro pa nito sa akin. Sa dinami-dami ng mamimiss nito sa akin ang pagiging matakaw ko pa talaga. Marahan kong hinampas ang braso niya. Wow ha, ang tigas at parang gumagalaw-galaw pa. I miss you too. Pero bitawan mo muna ako at hindi ako makahinga. Ganting biro ko sa kanya. Niluwagan nito ang pagkakayakap sa akin. Pero hindi pa rin ako nito binitawan. Siguro nga na-miss ako nito. Ganon din naman ako sa kanya. Miss ko na rin ang mga corny jokes niya. Pero higit sa lahat, miss ko ng pamukbang niya sa akin sa Jollibee. Tinanong niya ako kung gusto ko bang umupo kami sa loob ng sasakyan niya. Pero sabi ko dito na lang sa labas dahil hindi rin naman ako magtatagal. Dahil may bisita ang mga amo ko. Napansin kong napalakas ang pagbuntong hininga niya habang nakatingin sa akin. Ano kayang problema nito? Tumingin ako sa mukha niya. Fresh naman nito tingnan. He's wearing a dark blue button-down polo na nakarolyo hanggang siko niya ang sleeves nito. Bukas pa ang 3 botones nito pababa, giving me glimpse of his chiseled chest. Batak talaga ang katawan ni Gaiden. Siguro dahil na rin sa trabaho nito. O kaya palagi itong pumupunta sa gym. Get your fucking hands off her! Natigil ang pagtatawanan namin ni Gaiden nang marinig namin ang baritonong boses ni Sir Dave. Nung tumingin ako sa mukha niya,
Matalim ang mga tingin pinukol nito kay Gaiden. Bigla akong kinabahan nang makita kong ikinuyom niya ang kanyang kamao nang mapasulyap siya sa braso ni Gaiden na nakayakap sa akin. Nagiigtingan pa ang kanyang mga panga na animoy galit na galit sa kanyang nakikita. Asshole. Mura ni Gaiden na tila hindi man lang narinig ang sinabi ni Sir Dave sa kanya. Lalo pa nitong hinigpitan ng pagkakahawak sa kamay ko na tila iniinis lalo si Sir Dave dahil marahan niya pa itong inangat at hinalikan. Hindi ko alam kung anong gustong ipalabas ni Gaiden pero kinakabahan ako sa mga tingin ni Sir Dave sa kanya. I'm warning you. Saad ni Sir Dave sa mababang boses. Kaya ako na mismong humigit sa kamay ko kay Gaiden. Arabella, get inside. Mariing utos nito sa akin. Baka sa tono ng boses nitong pagkadisgusto. Siguro nagagalit ito dahil lumabas ako. Sa bagay may karapatan naman itong magalit. Medyo natagalan ata ang pagharap ko kay Gaiden. Baka kailangan na nila ng tulong ko sa loob. Gaiden, pasok na ako ha. Tutulong pa kasi ako sa loob at may bisitang mga amo ko ngayon. Pasensya ka na. Sa susunod na lang ulit tayo mag-usap. Paalam ko kay Gaiden sa mahinang boses. Arabella! Tawag ulit ni Sir Dave sa akin. Akala niya siguro wala akong balak pumasok. Wait lang sir, magpapaalam lang po ako ng maayos sa kaibigan ko. Huwag kang atat. Gusto kong isigaw sa kanya pero nanatili akong tahimik. Thank you sa pasalubong mo Gaiden ha, tsaka sa bulaklak. Pasalamat ko kay Gaiden. Tumango ito at ngumiti sa akin. Ingat sa pagmamaneho pa uwi. Thanks, Dal. I'll take care for you. Sagot nito at sadyang nilakasan pa kaya natawa ako. Inayos pa nitong buhok ko tsaka ako hinalikan sa noo. Sanay na akong ganyan siya sa akin. Pakiramdam ko parang kapatid ang turing niya sa akin kaya hindi ito nahihiyang maglambing. Dinig ko pang parang nasusuka si Sir Dave pero hindi ko na ito nilingon at nanguuyam nitong tawa. Bahala siya sa buhay niya. Sige na, pasok na po ako. Ingat ka ha. Bye. Kumaway pa ako sa kanya bago tumalikod. Nang tumingin ako kay Sir Dave, seryosong tingin ang pinukol nito sa akin. Ano na naman ba ang problema niya? Tsaka saan na yung babaeng kung makayakap sa kanya wagas? Inikutan ko ito ng mata at nilagpasan na, bahala kang mag-isa dyan sa labas. Naramdaman kong sumunod ito sa akin at narinig ko rin ang pagbusina ni Gaiden bago ito umalis. Pero hindi na ako nakalingon pa dahil hinarangan na ni Sir Dave ang paningin ko. Baby. Ano bang problema mo Sir Dave? Mataray kong tanong sa kanya dahil wala ata itong balak na umalis sa likod ko. Paano na lang kung makita kami ng mga bisita nila? You. Saad nito sa mababang boses. Hindi ko napaghandaan ang sagot niya. Kaya napasinghap ako. I'm jealous, baby. So fucking jealous. Kanina ko pa napapansin ang matatalim na titig sa akin ng babaeng lumapit sa amin kanina. Kung ano-anong iniuutos nito sa akin. Kaya kanina pa ako pabalik-balik sa kusina. Nung sinubukan naman ni Gina na tulungan ako, may inutos naman itong iba. Napaghahalataan kung pinag-iinitan niya talaga ako. Hindi ko naman alam kung anong kasalanan ko sa kanya. Dahil ngayon ko pa lang naman siya nakita dito sa mansyon ng mga bilyarama. Kakaabot ko lang sa inutos niya, may kasunod na naman ito. Talagang sinasadya ng babaeng ito na utusan ako ng buong durasyon ng pagkain nila. Naiinis na ako dahil yung ibang hinihingi o pinapakuha niya, hindi niya naman ginagamit. Gusto niya lang talaga akong pahirapan. Hindi ko alam kung ano ang trip niya, pero wala naman akong karapatang magreklamo. Kung hindi naman siyang mag-uutos sa akin ng ina niya naman. Kahit nasa harap lang ang kailangan nila at maaabot naman ito, iniuutos pa. Kulang na nga lang ay subuan ko ang mga ito. Kung pwede nga lang na ako na ang ngumuya ng mga kinakain nila para lunok na lang sila diretsyo, ginawa ko na. Pati si Nanana nakahalata na. Pero wala namang magawa ang mga ito dahil parehas lang din naman kaming naninilbihan dito. Ang mag-asawang bilyarama wala din namang sinabi, pero napansin kong nakahalata na din si Sir Ronnie. Pero si Madam Elena pansin ko rin parang irritable sa akin. Pero kanina pa sila nagsimulang kumain, hindi ko man lang nakitang sumabay si Sir Dave sa kanila. Kaya siguro nagmamaldita itong babaeng tumawag sa kanyang babe. Dinig ko sa usapan nila kanina na girlfriend daw siya ni Sir Dave. Siya ata yung doktorang nakita ko sa newspaper noon. Kung gaano siya kaganda ganun naman kagaspang ang ugali niya. Pati kina Nana wala itong respeto kung makapag-utos. Sobrang baba ng tingin nito sa aming mga katulong. Pagkatapos sabihin ni Sir Dave kanina nagseselos siya ay iniwan ko na ito. Pinasok ko sa loob ng silid kong pasalubong at bulaklak na bigay ni Gaiden at sinigurado kong saradong pintuan para hindi ito makapasok. Paglabas ko naman ng silid hindi ko na ito nakita at hindi ko na rin alam kung saan ito ngayon. Tita?
Can we talk about our engagement now? Maarting pasimula nito. Alam kong sadyang pinarinig niya sa aming lahat ang tungkol sa engagement nila kasi talagang biniti niya ang pagkasabi ng salitang yun. Nakita ko pang pag-angat ng kilay niya nang sumulyap ito sa akin. Muntik akong masamid sa sarili kong laway pagkadinig sa sinabi niya. Pero agad ko itong pinigilan. Hindi ko man aminin, pero parang naluluha ako sa aking narinig. Ang sakit palang malaman na magpapakasal na siya sa iba. Pakiramdam ko nanunuyo ang aking lalamunan sa pagpigil sa anumang emosyon na gustong kumawala sa akin. Hindi nila dapat makita na nasasaktan ako. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang ni Sir Dave kung malaman nila na minsan naging bahagi ako sa buhay ng nag-iisang anak nila. Na ang nag-iisang tagapagmana nila ay pumatol sa isang katulong. Kung mag-uusap sila tungkol sa kasal, bakit wala ito ngayon dito? Para saan yung mga sinabi ni Sir Dave sa akin kanina? Pinaglalaroan niya lang ba ako ulit? Tumingala ako para pigilan ang luhang namumuo sa aking mga mata. I have to control my emotion. Please lang, Arabella, wag mong ipahiya ang sarili mo. Pagalit ko sa aking sarili. Pasimpleng hinawakan ni Gina ang kamay ko at marahan niya itong pinisil na parang sinasabing okay lang yan, Arabella. Nung tumingin naman ako kay Nana, kita kong lungkot at awa sa mga mata niya. Kaya hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko. Pasimple akong tumagilid at pinalis ang mga ito. Pero ayaw naman tumigil. Pakiramdam ko lalo pang naninikip ang dibdib ko na tila nahihirapan akong huminga. Mabuti nga at mabilis akong inagapan ni Nana. Ginaya niya ako papasok sa kusina at pinainom niya ako ng tubig. Alam kong napansin nila ang ginawa ni Nana, pero wala namang nagsalita. Dito ka muna, Apo. Kami munang bahalang mag-asikaso sa mga bisita. Bilin ni Nana sa akin bago ako iniwan. Tumango lamang ako bilang pagsang-ayon sa kanya. Gusto ko mang marinig kung anong pag-uusapan nila, pero pakiramdam ko lalo ko lang sinasaktan ang aking sarili. Ayan na, nasa harapan ko na ang katotohanan. Ano pa bang hinahanap ko? Magpapakasal na siya sa iba. Kaya andito ang doktorang yung pati ang mga magulang niya para pag-usapan ang tungkol sa kasal nila. Tahimik akong umiiyak nang maramdaman kong may naglakad palapit sa akin. Oh, you're crying. What is that for? Natatawang bungad nito. Kahit hindi ko patingnan ang pagmumukha nito, alam kong nanguuyam ang mga tingin nito sa akin. Pinahid ko muna ang luha sa aking pisngi bago ako humarap sa kanya. May kailangan po kayo, ma'am? Tanong ko sa mababang boses. Kailangan kong maging magalang sa kanya kahit na pinahirapan niya ako kanina. Oh, cut the crap! Stop your drama, my dear. Maarte nitong sabi tsaka dahan-dahan itong lumapit sa akin. Para itong rumarampa sa bawat hakbang ng mga paa niya. Sinipat ako nito mula ulo hanggang paa. Hindi pa ito nakontento at umikot pa ito sa akin. Pagkatapos ngumisi, ito na tila nakakaloko. Well, I want to get straight to the point, poor miss. Cause I don't want to waste my time talking to you, bitch. Nakakaloko ako nitong tiningnan ulit. Bahagya pa itong natawa. May kailangan po ba kayo, ma'am? Kasi kung wala po, tutulong na po ako sa mga kasamahan ko. Pilit kong pinipigilan ang aking sarili na magpakita ng masamang ugali. Kahit naman palagi akong sinisigawan ni Chang, tinuruan niya naman ako kung paano makitungo ng maayos. Feisty, ha? Kaya siguro na-challenge si Dave sa'yo. Ani at umiling-iling pa ito. Aalis na po ako, ma'am. Paalam ko sa kanya pero mahigpit niyang hinawakan ang braso ko. Halos bumaon na ang mga kuko niya kaya napakislot ako. Don't you dare turn your back on me. Mariing saad nito. Pasensya na po, ma'am, pero kailangan ko pa pong tumulong sa mga kasama ko. Kahit nasasaktan na ako sa pagbaon ng kuko niya, hindi ako lumaban. Natatakot akong baka mawalan ako ng trabaho kapag lumaban ako at nasaktan ko siya. Nasasaktan po ako, ma'am. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Kailangan kong tiisin ang higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Poor girl. Iba pala talagang nagagawa ng pagiging ambisyosa. Look at yourself. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ano sa tingin mo papatulan ka ni Dave? Ni hindi ka nga umabot kahit sa kalingkingan ko. Tapos mag-aambisyon ka pang magkakagusto si Dave sa'yo? Marahas pa nitong hinawi ang buhok ko. Napakurap ako sa sinabi niya at may pumatak na luha sa kaliwang mata ko. Tama nga naman ang sinabi niya. Pero tama bang insultuhin niya ako? Dave and I are getting married. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yong layuan mo ang fiancé ko. Hampas lupa?
Mawalang galang na po, ma'am. Pero dahan-dahan naman po kayo sa pananalita nyo. Wala po akong ginawang masama sa inyo. Kung gusto nyo po, si Sir Dave ang kausapin nyo. How dare you? Wala kang karapatang sagot-sagutin ako. Ikaw po ang nauna, ma'am. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Sagot ko pero mababa pa rin ang aking boses. Ayaw ko siyang bigyan ng rason para lalong lumala ang galit niya sa akin. You shut up, bitch! Isang sampal ang pinadapo nito sa mukha ko. Hindi ko yun napaghandaan, kaya halos mabingi ako sa sobrang lakas ng pagkakasampal niya sa akin. Sa buong buhay ko ngayon lang may nanakit sa akin na ibang tao. Do you think palalagpasin ko ang ginawa mo kanina? Nakita kong pakikipaglandian mo kay Dave. Hindi ka pa nakontento, tinalo mo pa si Lucas. Halos dinig na sa buong bahay ang sigaw nito. Naguguluhan ako sa pinagsasabi niya. Anong kinalaman ni Gaiden dito? Bakit pati si Gaiden nabanggit niya? Ano pong kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo po ako sinaktan? Naluluhang sabi ko sabay hawak sa pisngi ko kung saan dumapo ang palad niya. Ito ba ang klase ng babaeng mapapangasawa niya? Mapanakit ng kapwa? Walang yakang malandi ka? Ang nararapat sa'yo, ingud-ngud dito. Mabilis niyang nahaklit ang buhok ko. Sobrang bilis ng mga pangyayari at hindi ko na alam kung anong gagawin niya sa akin. Hinila niya ako palabas ng bahay. Pakiramdam ko matatanggal na ang buhok ko sa aking anit sa sobrang lakas ng pagkakahila niya. Napatid pang pa ako sa mga upuan kaya wala akong lakas para pigilan siya. Sinusubukan kong kalagin ang mga daliri niya pero lalo lamang itong nanggigil. Halos hindi nakagalaw ang mga kasamahan namin sa bahay nang mabilis niya akong dinala sa may swimming pool. Hindi ako marunong lumangoy kaya natatakot ako sa maaari niyang gawin sa akin. Please, ma'am, maawa po kayo. Wala po akong kasalanan sa inyo. Nanginginig ang mga labi ko nagmamakaawa sa kanya.